Morning mga kapiton. This is the thought. Matuto tayong pasanin ang ating cross ng buhay ng may pag-ibig, upang ang ating mundo ay hindi maging maligalig. Kung haba, diba? Ano ibig ko sabihin dito mga kapiton? Kapag tayo may mga problema, matuto natin harapin ito ng may pag-ibig, centered with God. Kasi kapag our cross is centered with God, nagiging magaan po ang buhay. Nagiging malinaw ang mga solusyon. Pag sinabing centered with love is love for our kapwa, love for God. Kaya may cross. Yung pataas daw doon, sabi nga ng mga idol ko sa simbahan, ang sabi, ang sign daw ng cross ay yung pataas is love for God, and kaya daw may pangalang ay pag-ibig sa kapwa. So kapag ka daw meron tayong pag-ibig, lahat ay nagiging posible. And kapag ka ganun daw ang paghaharap mo ng pag-ibig, ito yung haharapin mo ang mga problema ng walang galit, walang hinanakit. Diba karanasan kapag ka meron tayong galit sa kapwa, yung solusyon natin sa problema, lalong nadadagdagan yung problema. Kasi nga, ang pinairal natin ay galit. Na kung saan, kung ang pairalin natin ay pag-ibig, hindi tayo magiging violente, magiging mahinahon tayo, kakausapin natin yung tao, nagkakaroon ng maayos na solusyon, ng magandang resulta. But kung ang ating puso ay puno-puno ng galit, haharapin natin yung problema, yung cross natin sa buhay, sigurado magkakaproblema tayo. Lalo tayo magkakaproblema. And yung cross natin is kadalasan is our family, di ba? Yung pasanin natin sa buhay, kaya tayo nagpapakahirap, kaya natin pinipilit na pasanin ang mga hirap ng buhay because of our family. Now, if we don't have love for our family, I don't know kung paano natin papasanin yung ating cross. Because of our love, lumalakas tayo na labanan yung mga problema at mga challenges ng ating buhay. Kaya, I suggest, pasanin natin ang cross ng ating buhay with love. Okay? Huwag tayong magpadala sa depression, huwag tayong magpadala sa stress na kung saan pwede nating ikamatay, di ba? Instead, lagay natin si God. Yun yung love Kapag ka may cross daw tayo at we are centered by God, alam natin na nandyan siya, kasama natin siya, bibigyan niya tayo ng wisdom. Nandiyan siya para tulungan tayo kapag bigat na tayo, di ba? Kapag ka daw ikaw ay pagod na, ito kapag daw ikaw ay pagod na, submit to God. Mateo 11:28. Thank you again, Iyana. Okay? So, commit to the Lord all your burdens and He will give you the rest. Diba? Will give you the rest. So, yun yung ibig ko sabihin. You have to carry your cross, your life cross with God. So, nagiging magaan po ang buhay. Ako, naniniwala ako na kapag kasama mo siya, nagiging malakas ka. Ito.